Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong YouTube channel, Veritas. Mayroon din po tayong Meta or Facebook page. Pareho rin pong pangalan, Veritas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Veritas Meta or Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito mga kabunyog, pumipili ako ng piling-piling topic na gusto kong i-discuss para malaman natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Magandang araw sa inyo mga kabunyog. Ito, bukas, January 19, ay nang humarap si Maynard Ngo. Itong si Maynard Ngo ay pinatawag sa Blue Ribbon Committee hearing, Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas ng Lunes, January 19. Sino si Maynard Ngo? Marami sa inyo alam o kilala si Maynard Ngo. Ito yung bagman umano ni Chis Escudero. Negosyante ito. Malaking negosyante ito. Ito ang may-ari ng Cherry Mobile. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito ito'y inappoint ni PBBM, inappoint ito ng administrasyon na maging special envoy sa China nung taong 2023. Ginawa itong special envoy sa China tungkol sa mga negosyo. Kaya malakas ito kay Lisa Araneta. Pero ano rin ito, kaibigan o hindi nga simpleng kaibigan Trusted talaga ito ni Chis Escudero. Ito nga yung kanyang bagman sa mga proyekto niya. Doon sa mga kickbacks, ito yung taga-receive, taga-tanggap. At kasusyo din daw ito ni Heart Evangelista sa isang line ng business. Kaya maano ito mga kabunyog, mga kabayan, napaka-importante nito ni Maynard Ngo. Dito malaki ang magiging papel nito para talagang mapin down si Chis Escudero. Kaya ang tanong, ilalaglag kaya ni Maynard Ngo si Chis Escudero? Malalaman natin bukas yan. Una, malalaman natin bukas kung a-attend siya. Kasi ang tagal na itong pinatawag Ang tagal na itong pinatawag. Nadawit kasi ito sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Roberto Bernardo kasi, kinausap siya nito ni Maynard Ngo. Mayroon itong restaurant, mayroon itong business establishment. Yung anong tawag doon sa kanyang Anong tawag doon sa kanyang business establishment sa BGC? Hindi Cherry Mobile. Hindi Cherry Mobile. Doon yung tambayan ng mga mga mayayaman, mga elite. Wine bar, parang wine bar. Ang nito ni Maynard Ngo doon sa BGC. Sinabi niya kay Bernardo na mayroong 1.4 billion pesos na halaga ng proyekto na pwedeng i-dispose galing kay Chis Escudero. Kumbaga ito yung kanyang allocables. So kinausap ngayon nito ni Maynard Ngo Bernardo, kinausap ni Maynard Ngo para sabihin na mayroong 1.4 billion pesos na halaga ng pondo na pwedeng gawa ng mga proyekto. Galing ito kay Chis Escudero. Ngayon, ginawa naman ni Bernardo ng mga proyekto kung saan-saan niya in-implement yan sa NCR, sa Bulacan, dun sa mga lugar na may contact si Bernardo. Ang usapan, 20% commitment. Ibig sabihin, ang kickback ay 20%. Ngayon, doon sa 1.4 billion na yon, noong maagang bahagi ng 2025, unang delivery, diniliver niya sa Cherry Mobile Building ni Maynard Ngo sa Apacible Street, Manila. Yun ang sabi ni Bernardo sa sinumpaang salaysay niya. Maagang bahagi ng taong 2025. First delivery, 160 million.
para yun kay Chis Escudero. Pag nga sunod na delivery, 2025 uli, 120 million. Kaya 160 plus 120 million ang diniliver. Ang diniliver ni Bernardo kay Maynard Ngo. Itong kickback na ito na 20% sa 1.4 billion pesos. Kaya ngayon, nagkita si Chis Escudero, ayon kay Bernardo, nagkita sila doon sa wine bar ni Maynard Ngo. At nagpasalamat sa kanya. Nagpasalamat sa kanya si Chis Escudero doon sa, sabi niya, na-receive niya na yung dumaan kay Maynard Ngo, salamat. So ibig sabihin, in-acknowledge talaga ni Chis Escudero yung pinadala na kickbacks. Bagamat hindi niya direktang binigay kay Chis Escudero yon kasi nga ang bagman si Maynard Ngo. Ngayon, itong si Maynard Ngo, malapit din ito kay Lisa Araneta. Malapit ito kay Lisa. Kaya nga na-appoint na special envoy sa China. Kaya lang, nung uminit itong issue ng mga anomalya sa flood control, nag-resign ito sa pagka-special envoy sa China. So ngayon, ano ngayon ang mangyayari dito kay Maynard Ngo? Pinatawag bukas sa hearing ng Blue Ribbon. Siyempre, kukumprontahin siya tungkol doon sa involvement niya sa mga anomalyang ito sa flood control based doon sa sinumpaang salaysay ni Bernardo. Ito talaga kasing si Maynard Ngo, kay kay Chis Escudero ito . Kaya nakadepende ang kahihinat na ng kaso kay Chis Escudero, nakadepende dito kay Maynard Ngo. Kung ilalaglag nito si Chis Escudero o ano ba talaga? Kaya malalaman natin bukas. Hindi ito pwedeng hindi umattend na kasi maraming beses na itong inimbitahan. Kumbaga, kapag hindi pa siya umattend, i-issuehan siya ng warrant of arrest ng Senado. Kasi maraming beses ng imbitasyon yan. At saka, hindi pwedeng hindi siya umattend kasi sila na yung mga sunod na ipinatawag . Si Traigib Ulaybar, at saka yung yung tao naman ni Nancy Binay na siyang dinaanan din ng mga kickbacks, yung si Karen, Karen Villa. Kasama rin yung sa pinatawag bukas. Kaya itong mangyayari bukas, medyo mainit ang mga mangyayari bukas . Si Bunuan, si Maynard Ngo, si Traigib Ulaybar, si Karen Villa. Mukhang si Libeste hindi naman aatin bukas . Pero si Bunuan, nabalitaan nyo naman, dumating na ngayong araw. Galing US, kaya aaten bukas sa hearing. Pero, pagdating kay Chis Escudero, ang importante dyan, itong si Maynard Ngo. Niya ba? Ilalaglag niya ba si Chis Escudero? Kasi, pwede naman siyang maging state witness . Pwede siyang maging state witness. Kaya lang, para maging state witness siya, aaminin niya talaga na tumanggap siya ng dumaan sa kanya yung kickback, dinala niya ito kay Chis Escudero. Ngayon, yan yung inihintay. Bukas, ano ba talaga ang magiging nito? Hayag ni Maynard Ngo. I-deny niya ba? O aaminin niya at ilalaglag niya si Chis Escudero? Pag linaglag si Chis Escudero bukas, wala na. Tuloy-tuloy na ang kaso ni Chis Escudero. Pag hindi naman nag-cooperate itong si Maynard Ngo, pwede pa rin kasuhan si Chis Escudero kasi may mga ebidensya pa namang iba, may testigo pa namang iba. Pero ito talaga yung matibay na testigo sana kung bumaliktad dito. Kasi siya yung nagre-receive ng ng kickback para kay Chis . Yung una 160 million, sumunod 120 million. Tapos siya rin yung nagsasabi kay Bernardo kung magkano ang pondo na available kay Chis, yung allocables ni Chis Escudero. Saka ito, talagang malapit ito kay Chis kasi sa statement of contributions and expenditures ni Chis sa elections, may donation ito na 30 million. Kaya lang, wala naman itong kontrobersya, hindi ito magpo-fall sa prohibited contribution kasi wala naman siyang kontrata sa gobyerno itong si
Maynard, no? Hindi tulad nung kay Lubiano, yung Centerways Construction na mayroon kasi yung ano, nag-donate yun kay Chis Escudero, pero ang problema, mayroong kontrata sa gobyerno. Itong si Maynard Go, wala. Wala. Kaya, pero naka-reflect ito kay Chis na nag-donate ng 30 million. Kaya ano talaga ito? Malapit talaga kay Chis Escudero ito, si Maynard Go. Anyway, malalaman natin bukas ano ba ang magiging testimonya ni Maynard Go. Abangan natin mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay tayo.